Sabi nila ilang taon bago ka mag-retire, dapat nasimulan mo na ang iyong retirement plan. Hello ka-farmilya, kami ang inyong couple farmer wannabes at welcome sa A-Farm Diaries. At ito na nga ang pinakihintay naming araw ng pagtatanim. Pero bago yan, ikukwento ko muna yung nangyari kahapon. Tanghali na nga kami nakarating sa farm at habang nag-aayos kami ng gamit, bigla namang umulan. At dahil nga doon napilitan kaming iligpit nito agad para sumilong. Sa totoo lang, nung araw na yon, nagdasal talaga kami na sana umulan kasi sobrang tigas ng lupa para sana hindi mahirapan yung mga magbubungkal bukas. Hindi nga lang kami naging specific sa oras kasi sa gabi pa sana namin gustong umulan. Kaya nagdasal kami na sana huminto muna at mamayang gabi na lang ulit umulan pagkatapos maglinis. At alam nyo ba, huminto talaga yung ulan tapos umaraw ulit. Kaya natuloy ang paglilinis, lumambot na rin ng konti yung lupa at may ikakabit na rin yung pinagawa naming gate. Hindi namin maipaliwanag pero sobrang na-amaze lang kami kasi feeling namin pinapakinggan ni Lord lahat ng prayers namin. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. At ito nga pala yung gate namin. Ang original plan lang talaga namin, galvanize o kaya kawayan para makatipid sana. Pero ayun, napabakal tayo. Medyo napaaray ang budget pero sulit na rin dahil matibay. At saka sabi ni Kuya Leo, sayang din kasi yung labor kung titipirin. Gagastos din naman, doon na tayo sa matibay. At bumagay din naman siya sa mataas naming bakod. At ngayong araw naman, ang araw ng pagtatanim. Dumiretso na kami sa nursery para kunin yung mga in-order naming seedlings. Nakakatuwa talaga yung matatanda sa probinsya kasi ang simple lang ng pamumuhay nila. At isa pang nakakatuwa ang lalakas ng matatanda dito. Kung makikita mo nga sila, akala mo mga empleyado pero hindi mo alam sila pala ang may-ari. Natuwa nga din kami dahil binigyan nila kami ng isang libre at ng isang dwarf coconut. Bigyan mo naman sila mga isang hybrid, ganyan. Salamat sa mga palibre tay. Sana pagtanda namin, magkaroon din kami ng ganito kalawak na lupain. Pag na-transfer nyo na, Tatanggalin po agad yung talbos. para yumabong siya. Ito po, tatanggalin na. Yan, yung mga ganyan. Tinanggal ko na yan, kaya may mga tanga. Dito pala tinanggal ko na yan. Kaya po pala nagdalawa na po siya. Tinuruan rin nila kami kung paano namin aalagaan itong mga itatanim naming seedlings. Kaya salamat talaga sa nagturo sa amin dito. Pagkatapos nga naming makuha yung mga seedlings, dumiretso na ulit kami sa farm. Nauna na nga si Kuya Leo doon at yung mga taong kinuha niya para maghukay. Pagdating nga doon ay pinamerienda muna namin sila tapos ibinaba na rin namin yung lunch nila pati yung merienda nila para sa hapon. Aga kong pagod. Ang aga-agang nagrereklamo ni Love Love kasi ang lakas talaga makahapon ng init dito. Tapos kailangan pa naming maglakad ulit pababa para bumili ng kanin at tubig. Dahil nakalimutan naming maghiwalay ng para sa amin at ayaw na rin naming mabawasan yung dala namin para sa kanila. At tingnan nyo naman ang epekto ng kakabantay namin dito sa farm. Kulay kamagong na kami. Hindi na talaga nakaka-Barbie. Buti na lang talaga masarap tong pinabaon ni Mama sa amin na sinantulan at crispy pata. Meron pa nga yung kasamang sausawa na hinanda niya kagabi. Sobrang sarap ng sinantulan na napakatagal daw niluto ni Mama at dito nga lang galing yung mga santol na yan na sinungkit pa namin last week. Sobrang sarap. Walang katulad. So sobrang sarap nga inaitsapwera yung crispy pata, hindi na namin nakain. At pagkatapos kumain tuloy ulit sa trabaho, nalagyan na nga ng marka ni Kuya Leo yung mga pagtataniman ng halaman. Banana twine nga ang ginamit niya para mas visible daw. Malaking bagay talaga na nakilala namin si Kuya Leo kasi hindi na kami nai-stress sa pagbibigay ng instructions at paghahanap ng mga tao. Siya na halos ang bahala sa lahat. Siya rin ang gumagawa ng gate namin, marunong mag-welding, construction, caretaker, farmer. Literal na jack of all trades. At sa sobrang dami niya ng naunang commitments bago pa namin siya nakilala, kailangan na rin talaga naming maitanim agad yung mga halaman kahit hindi pa totally malinis yung buong area. Limited lang din kasi ang oras namin dahil weekends lang kami madalas makapunta sa farm. Isa rin sa nagpabagal sa paglilinis ay yung mga batong na itambak dito sa lote. Yung iba kasi sobrang lalaki pa. Dagdag pa yung mga tumubong aratilis at matataas na talahib na ang hirap alisin dahil sobrang tigas nga ng lupa. Napansin din namin na si Kuya Leo lang talaga ang nagtanim ng bawat seedling. Gusto niya sigurong maayos at maingat ang pagtatanim ng bawat isa. Kaya sobrang grateful talaga kami kay Kuya Leo dahil bukod sa may background siya sa farming, hindi mo na siya kailangang paulit-ulit sabihan. May kusa siya at ramdam mong may malasakit sa trabaho at sa mga pinaghihirapan namin. Sa panahon kasi ngayon, ang hirap makahanap ng taong aalagaan ng pangarap mo na parang sarili niya ring pangarap. At alam nyo ba, sa ilang araw na pagtulong namin dito, na-realize namin kung gaano talaga kahirap ang pagsasaka. Kapag hindi mo pa siya nasusubukan, parang ang dali lang tingnan. Pero bawat hukay, bawat batong bubuhatin, bawat halamang itatanim, lahat yan pagod, tiyaga, idagdag mo pa ang matinding sikat ng araw. Kaya sana kapag may nakikita tayong mga small farmers na nagbebenta ng gulay o prutas sa presyong makatarungan naman,
wag na natin silang tawaran. Minsan kasi, hindi natin nakikita kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nila bago makarating sa atin ang bawat ani. At gusto rin naming sabihin na hindi namin ginagawa ang mga videos na ito para mag-flex o magyabang. Ang totoo, beginners lang din kami. Marami pa kaming hindi alam at marami pa kaming kailangang matutunan. Ginagawa namin ito dahil gusto naming maging inspirasyon. Baka may nanonood na matagal nang gustong magsimula pero natatakot lang. Sana kahit papano mabigyan namin kayo ng lakas ng loob. Hindi naman kailangan malaki ang lupa o sobrang ganda ng farm para magsimula. Kahit palit lang ang bakuran, kahit isang pasulang o kahit isang puno lang may tanim mo, malaking simula na yon. Hindi rin kailangan maging mayaman para mangarap. Ang pangarap, unti-unti ang binubuo. Isang hakbang, isang tanim at isang araw sa bawat pagkakataon. Kung may mga pangarap kayo, sana huwag kayong matakot magsimula. At sana habang sinusubaybayan nyo ang aming journey, makita nyo na hindi lang farm ang unti-unti namin binubuo, kundi isang pangarap na matagal na naming pinagdarasal. Salamat ulit sa panonood mga ka-farmilya. Tandaan, once a family, always a family. Tuloy po kayo. Bawal pa. Hindi pa maayos. Hi, mga babies. Ako ang baby mo, di ba? Ikaw ba ang baby ko? Bati na ba tayo? Hi, baby. Ang itim mo na, baby, ah.